Sige na, umalis na tayo rito. Kasi naaamoy ko na ang mga taong bayan na malapit na rito dumating. Sambit muli ni Jobert at tinawakan na niya ang manok kasabay ng pagtakbo nila nang matulin papalayo sa lugar na yon. Sila pala ang pamilya ng manok na iyon. Ang pamilya ng mga bangkilan. Buti na lang at hindi nila sinaktan ang batang ito. Sobrang sarap pa naman ng tulong nito. Sambit ni Jasmine nang makita niyang nakalayo na ang mga aswang sa kanilang kinaroroonan. Pinono, nakita mo bang babaeng engkanto kanina sa loob ng tricycle? Parang pinoprotektahan niyang batang yon. Sa tingin ko rin, ang batang yun ay hindi rin normal na tao. Kasi nararamdaman ko na nababalot siya ng itim na enerhiya na kahit na ako'y nakaramdam din ng takot. Kaya hindi na ako nakapagsalita pa kanina. Sambit ng isang aswang na kasama nilang tumatakbo papalayo. Sa tingin ko naman ay ordinaryong bata lang yun. Pero ang babaeng engkanto na yun ay pamilyar sa akin ang kanyang pagmumukha. Parang nakita ko na siya kung saan. Sagot naman ni Jobert sa kasama nito. Kuya, ang batang yon ay isang diablo na nagpapanggap lang na mahina at walang alam. Pasalamat na lang tayo na hindi na lumaban ang dalawang matanda sa inyong tatlo. Dahil ang isa roon ay mahal na mahal ng batang yon na kahit buhay pa niya ay ibibigay niya sa matandang yon. Buti na lang talaga ay hindi ninyo sila nasaktan. Kasi kung sakaling nasaktan ninyo sila, ay siguradong pagbabayaran ninyong tatlo ng inyong mga buhay. Wika naman ng manok kahit hindi siya naiintindihan ng mga ito habang siya ay nagsasalita. Habang papalayo sila sa lugar na yon, iyon din ang pagdating ni Tasyo at ni Andong kasama ang kapitan at mga tanod sa kanilang baryo. Mayroon silang hawak na mga itak at sulo at mayroon din silang pinatulis na kawayan upang tugisin ang mga aswang na bigla na lang humarang sa kanilang daan. Saan na sila? Saan na ang mga aswang, Tasyo? Biglang sigaw ng kapitan kahit nakatago ito sa likuran ng isang tanod. Nandito lang sila kanina, Kapitan. Bakit biglang nawala ang mga yun? Pagtatakang tanong ni Tasyo habang umiikot ang kanyang paningin sa buong paligid. Parang Tasyo, nandito pa rin si Dungkoy sa loob ng tricycle. Masarap pa rin siyang natutulog. Buti na lang at hindi siya sinaktan ng mga aswang. Pero ang manok mo, nawawala na, paring Tasyo. Sigaw rin ni Andong nang pinuntahan niya ang kanyang tricycle na nakabalandra pa rin sa gitna ng kalsada. Putik na batang yan. Wala talagang silbi. Muntika na nga tayong namatay. Pero siya ang sarap pa rin ng tulog. Sigaw naman ni Tasyo na galit habang patungo siya sa tricycle upang gisingin si Dungkoy. Walang hiyang matanda. Ikaw nga iniligtas mo lang ang iyong sarili at iniwan mo siya dito na mag-isa. Tapos, ikaw pang may ganang magalit sa kanya. Ang sarap mo talagang bigyan ng sumpa na iyong hindi mo talaga makakalimutan dahil dyan sa masamang ugali mo. Biglang sigaw rin ni Jasmine habang nakaturo ang kanyang kamay sa matanda upang bigyan ito ng sumpa. Hayaan mo na lang siya. Kasi ganyan lang talaga ang kanyang ugali. Kaya nga hinahayaan ko na lang siya kung ano man ang ginagawa niya sa akin. Sambit din ni Dungkoy habang nakahawak na siya sa kamay ni Jasmine upang pigilan ito sa balak na gawin sa matanda. Gising ka na pala? Buti naman at okay ka lang. Sagot naman ni Jasmine kay Dungkoy at binaba na niya ang kanyang kamay upang hayaan na lang ang matanda na lapitan si Dungkoy dahil iyon ang kagustuhan ng bata. Oh, gising ka na palang bata ka. Alam mo ba na muntika na kaming mamatay ni kumparing Andong? Pero ikaw, ang sarap pa rin ng tulog mo. Kaya hanapin mo ng manok natin na nakawala sa kagubatan. At huwag na huwag kang babalik sa bahay hanggat hindi mo siya nakikita. Sigaw ni Tasyo habang pinipingot niya ang tenga ni Dungkoy. Kasabay noon ay tinulak niya ito sa kagubatan upang hanapin ang manok na tinapon niya roon habang tumatakbo sila kanina. Hindi kasi niya alam na sumama na ito sa tatlong aswang
dahil iyon ang mga kalahin niyang mga aswang na matagal nang naghahanap sa kanya. Ani, oy. Hindi ko man alam kung saan ko yun hahanapin, lo. Ano po bang nangyari sa inyo? Bakit tila naipit po kayo ni Lolo Andong? Parang nakakita po kayo ng aswang dahil dyan sa pagmumukha niyong dalawa. At bakit nga po pala nandito ang grupo ni Kapitan? May nangyari po bang masama sa inyo habang tulog po ako? Biglang tanong naman ni Dungkoy na kahit alam na niya ang nangyari sa mga ito. Dahil nararamdaman pa niya ang presensya ng tatlong aswang na hindi pa nakakalayo sa kanilang kinaroroonan. Putik kang bata ka! Kailan ka pa natuto magtanong ng ganyan sa akin? Sundin mo na lang ang pinag-uutos ko sa'yo para hindi ka na makatikim sa akin. Muling sigaw ng matanda dahil ayaw niyang malaman ni Dungkoy na naduwag sila sa aswang na humarang bigla sa kanilang daraanan. Hoy, Tasyo! Di ba sabi mo may aswang dito? Bakit mo papapasukin ang apo mo sa loob ng kagubatan ng ganitong oras? Baka siyang matsambahan ng mga aswang dyan sa loob at gawin pa siyang pagkain ng mga yan. Sigaw naman ng kapitan dahil pinipilit ito ng matanda na pumasok sa loob ng kagubatan para hanapin lang ang manok na nawawala. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Hindi kakainin ng mga aswang ang apo ko. Kasi ang laman at dugo nito ay may lason. Isa pa, ang liit din ng utak nito at lampayatot pa. Kaya hayaan na lang ito ng mga aswang na magpagalagala sa loob ng kagubatan. Habang hinahanap naman niya ang aming manok na nawawala. Sagot naman ni Tasyo sa kapitan nang nakangiti. Basta, kung ano man ang mangyari sa iyong apo sa loob ng kagubatan, ay ikaw na mismo ang sisisihin namin. At ikaw din ang aming ikukulong. Tandaan mo yan, Tasyo. Sigaw muli ng kapitan kay Tasyo dahil hindi nito nagustuhan ang idea ng matanda na papasukin ang kanyang apo sa loob ng kagubatan ng ganoon kadilim at kapanganib. Opo, Kapitan. Ako ang mananagot sa lahat ng mangyayari sa aking apo sa loob ng kagubatan. Kaya huwag kayong mag-alala. Sagot naman ng matanda na nakangiti sa kapitan. Oy. Bakit hindi na lang ikaw ang maghanap sa manok na yun, lo? Nagugutom na po kasi ako. Sagot naman ni Dungkoy habang nakahawak siya sa kanyang ilong. Hanapin mo ang manok na yon sa loob ng kagubatan, ha? Pinapahintulutan na kitang tapusin kung sino man ang haharang sa iyong daraanan. Bulong ni Tasyo kay Dungkoy na nagpaiba sa mukha nito na tila nakangiti rin na parang demonyo. Pagkatapos sambitin ng matanda ang katagang yun, ay umalis na si Dungkoy para pumasok sa loob ng kagubatan upang hanapin ang manok na nawawala. Habang papaalis na siya sa lugar na yon, ay tila ibang tao na ito dahil bigla na lang naging seryoso ang kanyang pagmumukha na tila sabik na itong pumatay. Hanggang sa bigla na lang siyang naglaho sa kadiliman na kinabigla ng lahat ng naroroon. Hindi talaga sila makapaniwala kasi sa isang iglap lang ay nawala na ito sa kanilang paningin na kahit napakaliwanag naman ng mga sulo nilang dala. Hoy, Tasyo! Saan napunta ang iyong apo? Bakit bigla na lang siyang nawala sa kinatatayuan niya? Pagtatakang tanong ng kapitan dahil bigla na lang naglaho ang batang sinto-sinto sa kanilang paningin. Umalis na siya, Kapitan. Hindi niyo ba siya nakita na pumasok na siya sa loob ng kagubatan? Sagot naman ng matanda kahit alam naman niya na parang ninja ang kanyang apo kapag binibigkas niya ang katagang pinapahintulutan siya nitong pumatay. Ah, ganun ba? Hindi ko kasi nakitang gumalaw siya sa kanyang kinatatayuan. Pero hayaan niyo na lang at umalis na tayo rito kasi nawala naman ang mga aswang. Natakot siguro sila sa dami natin na pumunta rito. Muling tugon ng kapitan sa kanilang lahat at lumisan na rin sila sa lugar na yon kahit nagtataka pa rin sila kung bakit bigla na lang naglaho na tila isang bulang apo ni Tasyo sa kanilang paningin. Hindi pa sila nakakalayo. Amoy na amoy ko pa rin ang kanilang balansang amoy bilang mga aswang sa direksyong iyon. Siguro mga ilang minuto lang ay maaabutan ko na sila. Wika ni Dungkoy sa kanyang sarili habang nasa tuktok siya ng matayog na puno ng akasya upang amuyin kung saan direksyon dumaan
ang mga aswang na dumukot sa kanyang alagang manok. Samantala patuloy pa rin sa pagtakbo ang pangkat ng mga bangkilan sa loob ng kagubatan upang hindi sila abutan ng madaling araw sa daan. Malayo-layo pa kasi ang kanilang lalakbayin bago nila marating ang kanilang baryo. Kaya ginagamit nila ang pagiging aswang nila upang mas mabilis silang makarating sa kanilang baryo bago pa mag-umaga. Dahil din sa pagmamadali nila ay hindi nila napapansin na sinusundan na sila ni Dungkoy. Ngunit ang manok naman ay hindi nang papakali dahil alam niyang hahanapin siya ng diablong bata kasi kailangan siya nito upang mapasaya lang nito ang matandang sabongero na umaabuso sa kanyang kabaitan. Subalit habang sinusundan naman ni Dungkoy ang mga aswang ay bigla siyang nakaramdam ng malakas na enerhiya sa magkabilaang direksyon ng kagubatan na patungo rin sa kanya. Kilala niya kung sino ang nagmamay-ari ng mga espiritual na lakas na yon, kaya bigla siyang napahinto sa pusod ng kagubatan. Oy, ang diablo ng pusa at ang diablo ng toro nandito na rin pala. Paano kaya nila ako natuntun? Hindi kaya sinabihan sila ni Rosario? O hindi kaya ni Biason na dito ako matatagpuan sa baryong ito? Tanong ni Dungkoy sa kanyang sarili habang papalapit na sa kanyang kinaroroonan ang dalawang diablo na mabilis ding tumatakbo. Habang papalapit na sa kanya ang diablo ng pusa at ang diablo ng toro ay pabigat naman ng pabigat ang katawan ni Dungkoy. Ramdam na ramdam kasi niya ang malalakas nitong espiritual na kapangyarihan na halos balutin na rin siya ng apoy sa kanyang buong katawan sa sobrang init na kanyang nararamdaman. Subalit bago pa nakarating ang dalawang diablo sa kinaroroonan ni Dungkoy ay biglang lumitaw sa kanyang harapan si Helen, ang diablo ng mga ibon. Bigla na lang itong ngumiti sa kanyang harapan kasabay noon ang paghawak nito sa kanyang balikat. Nagulat na lang si Dungkoy dahil bigla na lang siyang nakarating sa tirahan nito sa isang iglap lang nang mawakan siya ni Helen sa balikat. Kaya bigla niyang inilabas ang kanyang matutulis na kuko upang labanan si Helen. Kasi alam niya na kasabwat din ito na Saturnino na gustong gusto siyang nakikitang naghihirap at nagdudusa at paulit-ulit na namamatay. Uy, Hector, relax ka lang. Hindi mo na ako ngayon kalaban. Sambit ni Helen nang makita niya na bigla na lang humaba ang mga kuko nito sa kamay. Ikaw ang naging dahilan kung bakit kami napaslang ni Greta sa nakaraan naming buhay. Bakit ako magre-relax kung ang kaharap ko ngayon ang diablong kanang kamay ni Saturnino? Sigaw ni Dungkoy kasabay ng kanyang pag-atake kay Helen gamit ang kanyang matutulis na mga kuko. Sandali lang. Magpaliwanag ako, Hector. Uy, baka tamaan ako niyan. Tumigil ka muna, pakiusap. Paulit-ulit na sambit ni Helen habang patuloy ang kanyang pag-ilag sa mga atake ni Dungkoy. Tampalasan ka, Helen. Hindi ko na kailangan ng mga paliwanag mo. Hindi ko talaga makakalimutan ang ginawa mo sa amin ni Greta. Nang dahil sa'yo, ay natalo kami ni Greta sa laban namin kay Saturnino. Kaya ngayon, ay ikaw naman ang papatayin ko. Sigaw muli ni Dungkoy habang umaapoy na siya sa galit, habang patuloy pa rin ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang matutulis na kuko. Tika lang, Hector. Biktima din ako ni Saturnino na tulad niyo ni Greta. Kaya sana pakinggan mo muna ang aking sasabihin sa'yo bago ka magwala dyan. Pakiusap muli ni Helen kay Dungkoy habang patuloy pa rin ang kanyang pag-iwas sa mga atake nito. Nang dahil sa'yo, nasira ang pangarap namin ni Greta. Nang dahil din sa'yo, namatay si Greta na wala ako sa kanyang tabi. Kaya pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa aming dalawa ngayon, Helen. Sigaw muli ni Dungkoy habang hindi rin matigil ang kanyang pagluha nang maalala niya na si Helen talaga ang naging dahilan kung bakit sila namatay noon sa pakikipaglaban kay Saturnino. Kung ayaw mong makinig sa mga paliwanag ko, ay mas mabuti pang matulog ka muna, Hector. Sagot naman ni Helen kasabay ng paglabas ng kanyang kapangyarihang bulang enerhiya na kulay itim sa kanyang dalawang kamay. Dahil sa sobrang galit ni Dungkoy sa diablo ng mga ibon,
ay hindi niya napaghandaan ang atake nito sa kanya. Kaya nasalo ng kanyang katawan ang bulang enerhiya ni Helen na nagdulot ng kanyang pagtilapon sa malayo. Dahil din doon ay agad siyang nawala ng malay. Ngunit patuloy pa rin niyang binibigkas ang pangalan ni Helen dahil sa sobrang galit niya rito. Dahil ang diablo ng mga ibon ay siyang naging dahilan kung bakit sila natalo ni Greta noon sa laban. Dahil nagtraidor ito sa kanila sa sobrang pagmamahal nito kay Dungkoy. Patawarin mo ako, Hector. Nagawa ko lang iyon dahil mahal na mahal kita. Nagsisilos ako sa tuwing magkasama kayo ni Greta. At lagi mo na lang akong binabaliwala. Ang tingin mo lang kasi sa akin ay isang kapatid at matalik mong kaibigan. Kaya nagtraidor ako sa iyo. Kasi nais kong mawala si Greta sa ating landas. Upang mapansin mo naman ang sobrang pagmamahal ko sa iyo. Pero hindi ko ninais na ipahamak ka, Hector. Dahil ang napag-usapan namin ni Saturnino noon ay si Greta lang ang papatayin nila. Hindi ko talaga alam na ikaw pala ang target nilang papatayin upang makuha niya ang trono at pamumuno sa ating mga diablo. Para gamitin din niya upang magpagharian ang buong mundo. Patawarin mo ako, Hector, sa aking nagawa niya sa iyo noon. Hindi ko talaga alam ang plano ni Saturnino. Wika ni Helen habang hinihimas niyang buhok ni Dungkoy na wala ng malay. Habang umiiyak din siya dahil sa pagtataksil niya rito noon na pinagsisihan talaga niya hanggang sa ngayon. Sa kabilang banda naman ay nakarating na ang dalawang diablo sa kinaroroonan ni Dungkoy kanina bago pa siya kinuha ni Helen. Galit na galit ang dalawa dahil doon lang nila huling naramdaman ang espiritual na enerhiya ng diablong lubo bago ito nawala. Putik, bakit biglang nawala si Hector? Dito ko lang huling naramdaman ang kanyang espiritual na enerhiya. Bakit bigla nang nawala? Sambit ng diablong toro habang nagbabaga ang kanyang mga mata sa galit nang wala siyang naabutan sa lugar na yon. Bago pa nawala ang kanyang espiritual na enerhiya sa lugar na ito, ay naramdaman ko rin ang espiritual na enerhiya ni Helen. Sigurado akong tinulungan na naman si Hector ng babaeng iyon. Lakas talaga ng tama ng babaeng iyon kay Hector. Lahat ay gagawin niya para umibig lang ito sa kanya. Nakangiting sambit din ng diablong pusa habang nakapatong ito sa sanga ng punong kahoy. Ang mangkukulam na yon, umanda talaga siya sa akin kapag nakita ko siya. Gugutay-gutayin ko talaga ang kanyang katawan. Muling sambit ng diablong toro habang umuusok ang butas ng kanyang ilong sa sobrang galit kay Helen. Natatawa talaga ako sa iyo, Damulag. Kapag umuusok ang butas mo sa ilong na may hikaw sa gitna. Ano ba ang kinakain mo, Damulag? Uling? Kasi sa tuwing nagagalit ka, bigla na lang umuusok iyang ilong mo. Natatawang sambit ng diablong pusa na nagpagalit ng gusto sa diablo ng mga toro. Huwag mo akong insultuhin, Maria. At huwag mong sasabihin na uling ang kinakain ko. Kasi hindi ako sigdin. Sigaw ng turo habang tumatakbo siya ng matulin upang atakehin ang punong pinapatungan nito. Dahil sa lakas ng pagbangga ng diablong turo sa puno, ay agad itong nawasak at natumba na kinagalit naman ng diablong pusa dahil muntik na siyang naipit sa malaking puno ng kahoy nang bigla itong bumagsak sa lupa. Kaya iyon din ang naging dahilan kung bakit bigla silang nag-away at nagpalitan sila ng mga malalakas na atake. Hindi na talaga kayo nagbago. Mga isip bata pa rin kayong dalawa. Biglang sambit naman ng diablong paniki na si Rosario habang nakatanaw siya hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Kung sakaling muling sumiklab ang laban ni Hector at ni Saturnino, saan ka papanig, Rosario? Biglang sambitin ng diablong kambing na si Biazon habang dahan-dahan siyang lumalabas sa mundo ng karimlan. Ay, kambing na walang bangs! Bakit ka biglaan lang sumusulpot kung saan-saan, Biazon? Para kang worm kung saan-saan din lumalabas. Nawala tuloy ang beauty ko sa'yo.
sa sobrang gulat ko. Sambit naman ni Rosario habang nakahawak sa kanyang dibdib. Tumahimik ka nga dyan, bakla. May pa-beauty-beauty ka pang nalalaman. Imukha ka namang kabayo na may pangil. Ganti naman ng Diablong Kambing dahil ayaw na ayaw din niyang tinatawag siyang kambing na walang bangs. Mukhang kabayo pala ha? Anong gusto mo? Away? Kambing na walang bangs? Sagot naman ng Diablong Paniki na seryoso na masyado ang pagmumukha. Wag na! Matanda na ako para sa ganyan. Tinatanong lang naman kita kung saan ka papanig kung sakaling sumiklab na naman ang kanilang alitan. Saan ka ba talaga kakampi? Kay Hector ba? O kay Saturnino? Sambit ng Diablong Kambing kay Rosario kasi alam niya na hindi rin siya mananalo sa lakas at kapangyarihan nitong taglay kung sakaling labanan niya ito. Kung saan ang mas malakas sa kanilang dalawa. Parang ganoon ang gusto ko. Pero mas nais ko talagang suportahan si Hector. Ayaw ko kasi ang pamamalakad ni Saturnino sa ating mga Diablo. Dahil nais lang niyang gamitin tayo sa kanyang mga ambisyon na pagharian ng buong mundo ng mga tao. Sagot naman ni Rosario kay Bayazon habang pakimbot-kimbot ang likuran nito. Ang sagwa talagang pagmasdan ng baklang ito. Parang tumatayo ang mga balahibo ko sa aking buong katawan. Bulong ni Bayazon sa kanyang sarili habang nakatingin siya sa likuran ni Rosario na balahibo lang ng kanyang katawan ang nakatabon sa kanyang pribadong kasarian. May sinasabi ka ba riyan? Kambing na walang bangs? Wala. Sabi ko, ganun din ang nais kong gawin. Na mas gusto ko pang ibalik si Hector bilang hari at pinuno natin. Kasi masyadong sakim si Saturnino sa kapangyarihan na kahit tayong mga kapatid niyang mga Diablo ay kaya niyang traidorin para makamtan lang niya ang kanyang pangarap na pamunuan ng buong mundo. Sagot naman ni Bayazon habang nakatingin naman ito sa kabilang direksyon dahil natatawa talaga siya sa tuwing nagsasalita ang Diablong Paniki kasi patuloy pa rin ito sa pagkimbot ng kanyang balakang. Kung ganoon nga ang nais mo, ay kailangan mo na ring magsanay ng gusto dahil haharapin mo ang isa sa kanila. Sagot muli ni Rosario habang nakatingin sa dalawang Diablo na sina Damulag at Maria na hindi pa rin natatapos maglaban. Kahit halos masira na nila ang kagubatan sa lakas ng kanilang mga kapangyarihan. Sa kabilang dako naman ay bigla ring napatigil ang mga aswang bangkilan sa kanilang pagtakbo dahil bigla silang nangilabot sa kanilang nararamdaman na kakaibang lakas at kapangyarihan na naglalaban hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Ang mga tampalasan ng mga Diablo ay nagkaaway na naman. Siguradong may alitan na naman ang mga iyon kung sino maghahari at mamumuno sa kanilang lahat. Sambit ni Jobert habang nakatingin sa direksyon kung saan naglalaban ang Diablo ng mga turo at ang Diablo ng mga pusa.